Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Professor Malu Tikia. Nag-react siya doon sa pahayag ng Pangulong Marcos Jr. Sa isang press conference sa Canada. Sabi ng Pangulo tungkol sa mahiya naman kayo na sona niya last time. Sabi niya, I am the one who exposed all of this. I am the only one who started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaraan ba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganun? Mayroon ba silang kinulong? Mayroon ba silang prinis na account? Mayroon ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako raw ang may kagagawan. Kung talagang racket ko yan, bakit ko sisirain yung racket ko? Di ba? So ang reaksyon ni Professor Malu Tikia, sabi niya dito, may ginawa si PRRD. Pinaliwanag niya yung 2019 na national budget na meron ng kalukuhan. Sinimulan nilang mag-insert. Hindi pumayag ang Pangulong Duterte. Nagkaroon ng re-enacted budget. Pinirmahan na lang niya yung budget after the legal review. April 2019, pinirmahan ni PRRD yung budget ng 2020. So, supposed to be January 1, 2019, mag-effect na yung 2019 budget. Kaya lang ayaw ng Pangulo ni Tatay Digong kasi nga ang daming mga isiningit. Pinag-aralan. So nung sa kanila niya pinirmahan, April na. Yun. Gumawa na ng Pangulong Duterte ng hakbang, panahon niya. Hindi nyo ipagmalaki na walang ginawang Pangulong Duterte. And then, may bineto na pinakamalaking amount, si Tatay Digong. 93 billion ang kanyang bineto. Kaya, hindi dapat ipagmalaki ng Pangulong Marcos Jr. na siya lang daw may ginawa na ganyan. Bakit siya lang may ginawang ganyan? Kasi sa kanya lang nangyari ang may pinakamalaking korupsyon. Hindi naman perpekto ang mga naunang presidente. Pinoy administration, kahit kaninong presidente, mayroon ng corruption sa DPWH, sa infrastructure projects. Kaya lang, grabe na doble, na triple, quadruple itong panahon ng Marcos Jr. administration, lalo na sa flood control. Kaya, I don't know kung saan nanggagaling yung confidence ng Pangulo na ako lang ang may gumawa nito. Mahiya naman kayo, So, to me, itong presidenteng ito is, how do I describe it? Nangangarap ng gising? Ganun ba yun? O tingin niya sa sarili na he's doing good? Kaya nga nakakapagsalita siya na, natatakot siya sa susunod na leader, susunod na presidente ay hindi na itutuloy yung legacy niya. Ang tingin niya sa sarili niya, he is doing good for the country. Hindi siya, ayaw niyang magising yung negative 13, negative 15 na net satisfaction. Ayaw niyang makita yung katotohanan na isinusuka na siya ng mas nakakarami ng Pilipino. Believe pa rin siya na he's doing good at natutupad ang mga pangako niya. Yung kanyang legacy daw, aalis siya sa pwesto, wala nang magugutom na Pilipino. Pinagmamalaki niya yung
data ng World Bank ng Pilipinas is umakyat na sa middle upper income country. So happy siya. But sige lang, kung ganyan ang tingin niya, let history be the judge. Tingnan natin kung una, ang economy natin ngayon 2026, mapapataas pa ba niya? Yun ang una niyang sabi ng isang economic expert, siya na yung presidente na may pinakamalaking pagbagsak ng gross domestic product. Ang minana niya is 7.6% na GDP growth. Noong end of 2025, bumagsak na ng 4%, nawalan ng 3.6%. 4% na lang eh. Mas lalo nang babagsak ngayong 2026. Kaya utang sila ng utang para ma-spur ang economic growth. Kaya lang, sana nga mapataas pa niya ang ekonomiya natin kasi kawawa ang Pilipino. Hindi naman sila apektado, itong mga taga-palasyo, yung mga lawmakers, hindi apektado yan kahit bagsak ang ekonomiya. Bakit? May pera sila eh. Ang kawawa yung nasa laylayan, yung isang kahig isang tuka. Kaya huwag kayong manisi sa kapwa nyo presidente. That's a sign of weak leadership, yung isisisi mo sa iba. Tapos ipagmamalaki mo na ikaw lang gumawa, mahiya naman kayo. Pakinggan nyo si ex-Finance Secretary Binamin Jokno. Anong sabi niya? Sisingilin ka ng taong bayan kung ano ba talagang nagawa mo. After 1 year na mahiya naman kayo. Pinagmayabang niya yung napakulong. Sinong napakulong niya? Si Jinggoy lang. At saka si Senator Revilla. Dapat bang ipagmalaki yun? To me, it's not. Kung napakulong niya si Saldico, napakulong niya si Martin Romualdez, baka maniwala pa ako sa kanya. Walang dapat ipagmalaki ang Pangulo sa ginawa niya sa flood control. Yung mga IC at everything, lahat is palabas. Kaya nakakahiya kayo. Mahiya naman kayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni anak ko diri sa gipatindog nga balay ni Janmel nga taga Sitio Malipayon. Sumuna ni ang gipatindog nga balay nga pagaatupan karon. Og mo na ni ang yero nga gitabang nga gihatag sa iya nga iyang iatop karon. Dia. Tapi aja apa? Pala na di maghinap. Dalawa. O karon human na gyud ang pag-atop sa balay ni Janmel. At sa Ginoo sa naghatag sa siya nagatop na gid ko sa gikon nga balay. Gipatindog nga balay. Ipatindog nga balay. Oo, so nakigpuyo lang dai ka sa imong mama. Oh. So pila na kabulan nga nakigpuyo ka? So dugay-dugay na gyud.
So karon pa ka nakabalay. So salamat kayo.